Hello guys! Good morning! Good morning! Kumusta po ang lahat? Ayan, tatlong araw po na naman nawala tayo sa channel kasi mahirap talaga maghanap ng content. So ayan, Merkulis na araw. Nakalis na po yung mga estudyante. So tahimik pa po tayo dito. At yan, pinatime ko muna yung sounds ni Papa Beats dahil yun, mag-i-intro po tayo. Kasi pagdating nun, yun, sounds naman ng sounds. Tatlong araw wala tayo sa YouTube channel. So, bali binigyan natin ng chance si Papa Beats ng mag-sounds. Kanina mag-i-intro sana ako. Nawala na naman po tayo ng gana dahil naunahan tayo mag-music. Tapos ayan, nandito na si Christian. Dahil siya po yung naunang maghatid sa dalawa, kay Si at saka Chrislyn, si Papa Beats kay Pinsoy at saka kay Sansan. So bali nakasalang na naman po tayo ng labahan natin. Nakapaglinis na po ako. Yung labahan na naman natin yung hinaharap natin. Tapos sabay natin i-live sa pupo. Ano ito? Tinapay. Papaso pa. Ayan, yung malunggay. Malunggay. Saan po nila tinapay? Hindi da. Ang malunggay, may awan. Tinapay na matamis. Bumili si Christian. So ayan, kasi Biyernes, Merkulis. So inuna natin yung mga puti na isa lang. Hindi pa tayo nakapag-ipon ng tubig kasi kaumpisa ko lang. Tas ayan yung mga nalaban natin nung isang araw, hindi pa natin nakuha dahil yung panahon natin is palaging makulimlim, ulan-ulan. Na yun, nagpapasalamat naman po ako na umuulan-ulan kasi meron po kaming tubig. Tas wala na dito si Krising, Bagyong Krising. Hindi naman po kami inanuhan ni Bagyong Krising. Binigyan lang po kami ng ulan kaya nagkaroon po kami ng tubig na ngayon naman parang parang mahina yung agas ng tubig namin dahil kahit makulimlim tapos medyo tumataligsik lang, hindi sapat-sapat yung taligsik na ulan para sa sa source ng tubig. Dahil kunti lang, hindi po napupunta siguro sa ilalim. Tapos, yan, saktong-sakto lang po. Nilaban ko po ito nung Lunes. Nanggaling po kami kay Jing. Hapon na po kami nakauwi. Tapos pagka kinabukasan, binirahan natin ng laba. Yan. Mga tuyo na yan lahat. So balik kukunin natin. Na pagdating ko dito, yung trapal namin is putol yung isang tali kasi sabi ni Christian malakas daw yung hangin dito nung linggo na araw o Sabado. At saka ayan, napunit na naman kasi matagal na to. Tapos ayan, linagyan po nila dito ng mabigat na kahoy kasi inilipad-lipad daw yung dito. Wow, may na pala, malaki na pala yung bunga ng saging. Ayan. Tapos yung kundol ko dito, yung kundol na nakakatay papunta doon sa sa niyog, wala na kasi pinutol nanguha ng buko juice. Tapos kinuha nila yung bunga. Hinayaan ko na lang kasi hindi namin kaya yung bunga. Sa kanila na lang yun. So yun yung update po natin. Sa araw na to, medyo makulimlim pa rin. Ayan. Tapos magkape muna tayo guys. Tapos ayan, na naman pa ako dito ng bagong sampayan dito. Yan. Para pag umuulan, hindi na tayo tatakbo para malapit-lapit lang. Yan lang naman po yung ng buhay ko. Nakakoneksyon.
Puti lang muna yung inuna kong isinalang. Mga puti yung nasa loob. Yung mga decolor, ayan, nandito pa. Hinuli ko. Nag-breakfast na si Papa Beats. Yan, yung ulam niya, gulay na talong at saka paksiw na Sayang bulinaw. kayo kain. May chips ni Japon. Ano niya chips na? Gusto na yung ito? Tapos yan, nagkakape pa po tayo. At puspurochan! Yan, kapihan muna natin guys bago natin ipagpatuloy yung paglaba. Tapos sabayan natin po sa pag-live ng pupo. Kape muna, kape muna. Musta po ang lahat? Andito na naman po ako sa inyong harapan. Na, yun, sabi ko nga, mahirap talaga yung maghanap ng content or eco-content. Hindi lang po basta-basta yung isang pagiging vlogger kuno. So, ayan, kahapon, pumasyal po kami ni Papa Beats doon sa bagong bukas na supermarket sa Mandarin Supermarket. Nag-ano lang po kami, nag-ikot-ikot. Natatawa po ako dahil tinitingnan-tingnan po kami ng guard. Kasi ang siguro mga sobra oras po kami doon sa loob. Ikot lang po ng ikot. Tinitingnan lang po namin yung mga tinda doon. At tingin-tingin naman sa presyo. At saka low price talaga sila. Mga mura. Ang sarap mamili pag may pera ka. Tas yun, sa pag-ikot-ikot namin doon sa loob ng Mandarin Supermarket, marami po akong nakasalubong na kilala na tawang-tawa lang po. Tawang-tawa lang po ako, may smile. Nakala nila na gaano na nagsha-shopping tayo. Window shopping lang pala. Tingin-tingin. Tapos yun, nang magpunta na po kami sa may mga washing machine at saka speaker, helmet, kasi tinitingnan namin yung presyo ng helmet. So hindi naman po natingnan namin dahil nagkita po kami ni Langga at saka ni Inchik. So yun, nagkita po kami doon. Si Langga at saka si Inchik na kapatid yun ni Inday Lucilab. So yun, marami tayong nakita doon na kilala. Tapos yung pala, yung kapatid din ni Balihipag na ni Alreds, doon din pala nagtatrabaho. Doon po siya nakasign sa mga tolls. Tapos sabi ko sa kanya, kung hindi buntis si Alreds, baka dito rin nagtatrabaho. Sabi niya, silang dalawa daw yung nag-apply. Ng time na tatawagin na kami papareport, yun, buntis na si Alreds ng 2 buwan. Hindi naman pwede yung buntis. So siya lang po yung nakapagpatuloy. Sayang. Pero ayan, congrats na din kay Alreds dahil malapit-lapit na siguro yung panganakan niya. Mga September yata, September or October, hindi ko alam. Tapos parang ayun, nagpa-ultrasounds na po siya. Sabi ng mama niya, lalaki daw yung magiging anak ni Alreds. Yun. Tapos parang iwang po, magiging si yata si Alreds. Yan. Mainit pa yung kape natin. Yung oras is alas 8:15. At saka parang naanuhan tayo ng loob, na bunutan ng parang nakaluwag-luwag yung pakiramdam natin dahil hindi po matutuloy yung misplay din nila Creslin sa August 4 and 6 dahil hindi sila pinayagan ng
Region Otis, doon na lang i-ano yung activity nila, yung play day sa katapusan ng Agosto. Dahil sabi ng regional, sa August 31 na lang po. So ayan, meron na naman pong gagamitin si Chrislyn lahat, yung para career, tas para sa costume ng swimming niya, tas bali apat yun, bali apat magbibihis. Kumpleto naman si Chrislyn, so maano-ano pa yung malaki-laking oras or araw yung pag-practice nila sa rampahan. So maano pa si masasanay pa si Chrislyn, kasi parang ano na po siya, kumbaga parang malapit na lang po kung totoosin sa 4 at saka 6 yung ano nila, play day. Parang hindi pa si Chrislyn magpaso-paso, mag-passion show, parang hindi pa niya alam. Tas minsan lang po sila makag-practice, pares-pares naman po yung pag-practice nila. Kasi nung last week is dalawa lang siguro yung klase, kasi sa dahilan na Bagyo Krising, dalawang araw pong na suspended. Tapos yung ibang teacher naman merong nilalakad, so parang kapos sila sa oras noong last week na dumaan, na timingan naman na Bagyo Krising. So si Krising malayo na siguro ngayon, ewan ko kung nasaan na yun, na nakapunta po kami ng Compostela. Doon po kami ng bagyo, nagpalipas. Yan yung natitira nating tinda, pero hindi yan tinda na tinda, kasi ano na lang yan, panggastos. Pag anong wala dito sa bahay, yun na lang po yung binibili natin. Pareho lang naman, mag-i-stock, magtitinda, maghihintay po sa budget. Parang ganun lang din po naman yung istorya. So nababas-bawasan po yung natin, stress, yung ganun. Stress tayo sa mga nangungutang. At saka habang nandun po ako sa loob ng Mandarin, pinipicturan ko yung mga tinda doon na mga bagay-bagay na mabibili para sa mga bata. Binidyohan ko, tapos sinend ko kay Mama Walin. Napapatawa po ako dahil meron pa ako doon nakita na Durabox, dahil yung Durabox nila Chrislyn is sira-sira na talaga, gutay-gutay, na tatamad na po akong maglagay ng mga damit nila sa Durabox dahil wala, parang wasak na talaga. Kasi sa lang yan na bili niya, yung mga nagsiseller dito, medyo may kamahalan pero manipis po yung quality niya. Siguro mga 2,000 plus po yun yung Durabox na yan. Bali 5 layer po siya, at saka talagang pag marami na pong laman, umuuyog po siya. Parang parang payat na walang buto, ganun na. Sa ngayon wala, wasak na talaga, sira na sira. Kasi pag mga bata lang po yung nagbubukas, hugot lang pihugot yun, nagka wasak-wasak na nasira na talaga. Tapos kahapon nakapanood ako, nakita ko doon sa Mandarin, meron ding silang doon na Durabox. Yung presyo lang is 1,300. Hinawakan ko, parang matibay siya, makapal. Mas mabuti na po yung pareho lang naman, mag-order, tapos pagdating babayaran mo cash, o di
mas mabuti na lang mamamasyal ka sa isang supermarket o makakatingin ka or makapili ka ng quality ng bibilhin mo. Kasi pinasa ko kay Mama Walin. Ang sagot, sabi niya, wala pa naman akong pera. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman yan pinapabili agad sa'yo. Pinapasa ko lang, pinapatingin ko lang sa'yo kung ano. Tapos na po akong mag-live ng pupo. Magsisiis naman po tayo. At saka nag-harvest na naman si nanay dun sa okra. At saka si Regan nag-harvest na din po ng talong. Tapos yun, pag ano ni Papa Bits pagdating, sinabihan po siya na magdala daw ng lalagyan. Kuha ka ng talong, yung mga rinchik, yung mga bumabaluktot na talong, hindi naman nila sinasama sa pagbinta. So, pinapakuha kami, ibinibigay. So, libre na po kami ng gulay. Dito naman sa harapan, yung okra. Yan si nanay, nag-harvest si nanay. Nag-harvest si nanay ng okra. Yung doon naman sa unahan, kamuti po yan, kamuti. Nakakakuha din po kami dyan. Yan, nag-harvest si nanay. Pero yung okra, binibili namin yan sa kanya. Tag 60 po yung kilo. Kalahating kilo lang po yung binibili namin dahil marami na po yung kalahating kilo. Dinalaga lang namin yan. Yung talong, paborito ng mga bata, priniprito, tapos sinasawsaw sa toyo, kalamansi na may sili. At saka yan po yung ano natin, mga tinupi nandito pa sa tindahan. Yan po yung tinda ko ngayon. Yan. Yung kapares natin sa kape, hindi pa natin na kasi mainit pa yung kape. Tumigil na po yung washing machine, saka iikot. Mayan na lang. Tapusin ko lang po yung pagkape ko. Maaga pa naman. Alas 8:25. So, ayan guys, nakapagbanlaw na po tayo sa una nating salang sa labahan. Ayan, naihangir ko na. Tas lumabas muna ako. Lakad-lakad muna tayo dito sa medyo malayo sa bahay kasi si Papa Bits nagayos po ng motor. Hindi po niya na iswaswak pagkabit yung pinakakahan ng motor. Yun, nagbabagulbol kasi yan, termino niya na okay lang yung gumamit, pero pag nag-aayos siya, walang tumutulong. Nag-aayos naman po siya yung alanganin sa oras, natutulog pa yung yung iba. Hindi ko naman alam po yung trinatrabaho niya, kaya ayan, lumayo muna tayo sa atin, sa bahay. Dito muna tayo sa kapitbahay natin magmuni-muni. Ayan, walang tao. Kila Chandria kasi nandoon sila sa Danau. Nangunguha na naman po siya ng mga order niya dahil seller po siya. Alas 9 na po yung oras. Ayan, mainit na po. Alas 9 pa lang. Ganyan po yung panahon namin pag walang anunsyo at hindi tag-ulan, tag-init. Ganitong oras is mainit na. Natatawa lang pa ako kay Papa Bits. Ganyan siya pag nagtatrabaho. Palaging mainit yung ulo. Hindi ko na lang po siya kinikibo or sinasabihan kasi gusto ko siyang sabihan na huwag kang magtatrabaho pag hindi kondisyon, pag mainit yung ulo mo dahil hindi talaga yan maaayos. Gusto ko sabihin sa kanya, pag ako naman yung nagtatrabaho, wala namang tumutulong sa akin kundi ako lang. Kung siya po yung nagtatrabaho, kailangan may helper.
So ayan, medyo lumayo muna tayo para hindi ko siya mapagsalitaan kasi baka iano yung motor niya. Baka ihagis. Kaya ayan, lumayo muna tayo ng konti. Dinugtungan po natin yung natin vlog para naman po makapag-upload po ako ngayon. Distansya muna tayo kay Papa Beach, distansya. Yun po yung niya salita pag nagtatrabaho siya na walang helper. Yun, mainit talaga yung ulo niya. Sasabihin, mabuti lang gumagamit pag nag-aayos, walang tumutulong. Hindi naman po siya nagsisignal na mag-aayos po siya. So distansya muna. Yan, po yung namin paligid, maaliwalas. Maganda pong tingnan at saka masarap yung hangin, sariwang hangin. Hangin po siya. At ayan, may bunga na pala yung yung saging na nasunog dito. Nagsunog kasi dito yung kapitbahay. May bunga pala yung saging, sayang. Nasunog yung puno, pati yung bunga. Ayan, nasunog po yung puno. At saka yung bunga nasunog. Maganda yung paligid namin pag hindi umuulan. At saka tuyo po yung daanan. Kiri lang naman po kung maputik. Kasi pag tumitigil naman yung ulan tapos uminit ng isang araw, natutuyo naman siya. May portion lang po na hindi natutuyo, yung palaging dinadaanan, yun lang po yung maputik. Distansya, amigo. Nihintay ko lang po yung decolor ko na matapos mawashing. Tsaka na po tayo. Magbabanlaw. Banlaw muna. Ang taas ng lipad ng trapal, ayan, kahit merong bato, inililipad pa rin sa lakas ng hangin. Tas ayan, nagsasampay na po tayo sa decolor. Tas ayan, tinigil po ni Papa Beach yung pagkukumpuni ng motor niya. Ganyan si Papa Beach. Niya kaya yung isang bagay na gawin. Umaano talaga yung ulo niya, humiinit. Hindi naman sa ganun na wala pong
tutulong sa kanya. Yun lang. Magkukumpuni po siya ng wala sa oras, tapos wala pa yung tutulong sa kanya. Yun, na ano siya, na parang umiinit yung ulo niya. Imbis na aayusin niya yung motor, mas lalong masisira kasi pinupukpok, inaano. Kaya ayun, sabi ko, distansya muna ako kasi gusto kong magsalita sa kanya, pero pag nagsalita ako, sasagot naman, mas lalong masisira yung gagawin niya. At saka guys, yan, mapresko po. Presko po yung hangin. Nililipad na din po yung agoy, ayun na. Nilipad na nga yung hinangir ko dito. Tingnan nyo guys. Nilipad na yung nakahangir dito. So, pabanlawan ulit pag madumi. Kung kaya namang pagpagin, ipagpag lang. Mahangin kasi. Hindi naman masyadong nagkadumi. Kayang ipagpag. Mahangin. Tayo sa pagsampay sa mga dikulor. Nahiga si Papa Bits, nahiga. Oh my gosh. Ulog. Pahinga muna tayo saglit guys. Yan, tambay muna tayo dito sa inayos kong tambayan namin na naman. Mahangin muna tayo nabang si Christianis nagluluto ng ulam para sa mga estudyante ngayong tanghali. Nagsaing na lang po ako. Kasi naubos na po yung sinaing ko kaninang umaga. Nakakahingal guys. So, ayun nga. Pwede naman po tayong tawagin ni Papa Bits na hawakan dito muna. Ganun. Hindi. Kasi pinaiiral talaga yung init ng ulo niya. So, salita po siya ng salita na hindi po nakakagana po yung mga salita na parang damay-damay na lahat. Kaya ako naman, nawawalan din ng gana
So ginagawa ko na lang guys, hindi na lang po ako umiimik. Tapos yun, distansya muna tayo sa kanya na para hindi po kami magbangayan. Kasi pag inanuhan natin yung salita niya, sinagot, yun, siya pa rin po yung mag-aal sa boses. Nakakahiya lang sa mga nakakarinig. Yung ginagawa ko na lang po guys, hindi na lang po tayo umiimik, hinahayaan na lang po natin. Yan, tumigil po siya sa pag-ano ng motor niya, pero mamaya-maya yan, balikan, ayun, humiga, tapos naghihilik na. Yan po yung papabits natin. Yan po yung isang bagay na nagkakaanuhan po kami, yung magsasalita po siya po ng ano-ano, damay na wala namang kinalaman sa mga sinasalita niya. Tapos ako naman, syempre ako yung nakakarinig, parang umaano din po yung tenga ko. Pag hindi ko na kaya yun, minsan nasasagot po siya. Pero yun, hahaba na nga haba. Kaya yung ginagawa ko na lang, tumatahimik na lang po ako, iniimik, tas iniiwanan ko siya para walang bangayan at saka walang bulo. Ganun po. Iwan ko. Sign na po kaya ito ni Papa Bits na tumatanda na po siya, nagkakaedad na. Pero pag nandun po kami sa Compostela, nakikita niyo naman, ang saya niya, ang saya. Ewan ko dyan. Pinapapunta ko doon siya sa Compostela, doon ko siya pinatitira kay Jing. Ayaw naman. Oh my gosh. Ganyan lang po yung buhay namin. Minsan masaya, minsan naman po yan, hindi kami nagkakaintindihan, pero siya lang po yung hindi nakaintindi. Ako intinding-intindi ko po. Katulad ngayon na tapos na tayong maglaba, pero nandiyan pa yung sangkatutak natin na tupiin, pero mamaya-maya na yan. Hindi naman pa ako nag-iisip ng gano'n na maiinis na ganito, ganon yan. Tsaka ngayon ko lang po guys natanaw yung bukid doon sa banda. Ang ganda pala, ang taas, ang ganda tingnan, nasa tuktok na. Iwan ko kung saan yan dadaan, kasi dito naman bukid, pero ngayon parang nakita ko yung bukid doon. Napakaganda pala. Meron po siyang lugar na parang ganito, maluwag, pero mataas. Siguro sa tuktok, mahangin na mahangin. Kapareho doon sa tinitirhan ni Ate Cha sa una, na ngayon sila Kuya Cha na yung tumitira. Napakaganda po guys. Kaya lang hindi ko masum. Iwan na naman nitong cellphone ko. Minsan umaano yung zoom, gumagana, tas ngayon hindi na. Doon. Ayan, humahangin na naman. Ililipad na naman yung trapal natin. Ayan. Na bagong palit po yan. Mga 1 week pa lang. Hindi talaga masum. Ang dali ng oras, alas 10:30 na po. Parang kababangon lang. Yun, alas 10:30 na. Dali-dali lang. Hangin na naman. Nala, ayun. Maraming maya. Ibon, maraming maya. Yan. Tika muna, yung isang cellphone ko yung gagamitin ko. Hindi ko kasi masum. Maraming maya po yung dumapo sa okrahan. Marami po sila. Lapitan natin, lapitan. Lapit na tayo. Lilipad yan, lilipad. Lapitan natin. Sumlang natin ng konti. Parang malikot naman. Yan, marami silang maya. Naalala ko tuloy, yung high school pa lang ako,
madaling araw is nandoon na po ako sa palayan. Kasi ano pa tayo ng maya, nagtataboy bago po makapasok. Lalo-lalo na kung lalong-lalo na pag anihan na, maraming maya talaga. Nang bubugaw muna tayo ng maya, mga alas 4 ng madaling araw, kasi si tatay nagkukuha pa ng tuba, kasi mananggiti si tatay nun. Pag oras na ng alas 6, nagpupunta na po siya sa palayan namin. Pinapalitan po niya ako, tas maglalakad tayo papauwi sa bahay. Yun, mag-asikaso na para pumasok. Buwa! Buwa! Ganun po yung pagbugaw ng tas merong lata na merong tali, tas merong laman na bato. Yan! Wow! Lumipad na sila. Sabi ko na nga ba, pag lumapit tayo, lilipad. So, kambing na lang yung naiwan. Yan, itry natin i-zoom yung sinasabi kong bukid. Yan po. Diyan sa tuktok. Yan. Siguro magandang tumira doon. Nasa tuktok ka na. Talagang tahimik. Tas dito naman, yung mataas din doon na bukid, ayan, pero kalsada yung baba. Tas dito naman meron pong malapit na bukid. Yan. Ayan, nagkulimlim. Tingnan nyo naman yung sinampay natin. Nilipad-lipad ng hangin at parang uulan pa. At saka mayroong dumating na parcel. Iwan ko kung sa akin ito, kasi may mga paparcel si Mama Walin, nakangalan sa atin. May parcel doon sa kalsada. Talagang lumamig yung hangin, ng simoy ng hangin. Parang uulan yata. Okay na. Oo, kaysa mag-inuboy niya, magkuha niya. Nasi nitipin, makatukon niya, babaw niya, maano niya dito kung may mapalit kay. Yan ang 2PE natin, guys. Maya-maya na natin atupagin. Parang nakakaramdam na tayo ng gutom. Maghahanap po na tayo ng makakain. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo, yung Durabox nila, Kreslin. Tingnan nyo naman, ayan. Gutay-gutay na, hindi na talaga maayos, kasi ayan, sa baba parang naano na po siya. Kaya natatamad po akong ligpitin yan, dahil ayos po tayo ng ayos, sila wala lang. So ayan, bahala sila dyan. Ganyan po yung hitsura. Ay nako, kasi ano lang po na Durabox, yung parang manipis lang na yan. Nahulog tuloy. Parang, ayan, tingnan nyo. Parang manipis lang po siya na plastic. Yan, manipis lang po siya. Hindi na talaga maayos. Ayan, kukuha tayo ng ng mga kamuti. Yung ganito. Sa waray udlot. Makikuha lang muna tayo. Aanuhin natin.
lalagain. Tapos masarap itong isawsaw sa tuyo na may kalamansi. Mihi ko no, mihi. Mihi. Kumukuha daw ako, hindi nagpapaalam. Pero nagpaalam naman kami minsan nito. Sabi, kung gusto, kumuha lang. Yung mga ganito lang naman yung kinukuha natin. Hindi naman po yung laman, yung unod. Pero hindi pa siguro ito pwedeng harbisin. Kasi mga buwan pa lang yata to, buwan. Yung pag-harvest nito is 3 buwan na. Meron na po siyang unod sa waray, kamuti. Ano ba sa tawag, ano ba sa Tagalog yung unod? Yung laman. Yung bunga ng kamuti. Ganun. Ayan, nakakuha tayo ng kaunti. Tas lalong lumalakas yung hangin, uwi na tayo. Baka tayo mahulugan ng bunga. Kain na tayo guys. Ayan yung ulam natin. Pritong talong at saka nilagang talbos ng kamuti with sausawan na may sili. Yan. Mukbang, mukbang. Maanghang. Sarap. Medyo mainit pa yung talong. Yan, tapos na po tayong kumain. Ibabalik natin yung linagyan ng talong. Galing kila Sir Regan. Binigyan po kami kasi maraming reject. So, ayan, binigyan po kami. So, ayan guys. Bye-bye muna. Hanggang dito na lang po yung videos natin for today's video. Bye-bye muna. Thank you for watching. See you in my next vlog po guys. Bye-bye po. Ayan. Marami pong mga reject. Pero hindi yan ibig sabihin na reject na hindi na pwede. Yung mga nababaluktot. Libre na tayo sa talbos ng kamuti at saka talong na ulam. So, yun. Bye-bye uli.
napakainit.